What is up mga paps? Welcome back! For today's video, update ko lang kayo about sa procedure kung saan itinuro ko po sa inyo kung paano ma-fix yung GCash verification error na we're verifying your account. Meron po kasing nag-comment sa ating previous video about this tutorial na kung paano naman daw kung wala nang click here to follow up. Paano makapag-submit ng ticket. So I decided to make this video para ituro sa inyo kung ano pa yung other way para ma-fix yung ganong error sa GCash. But before we continue this tutorial, kung bago ka pa lang sa aking channel, hinihiling ko po ang inyong mga kamay para i-subscribe ang channel na ito and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated every time na mag-a-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, let's get started. Ngayon, ang una lang natin gagawin mga paps is pupunta tayo sa Chrome or any browser na available sa inyong mga phone. Then dito po, search lang natin yung GCash Help Center. Then go lang natin. Then punta lang tayo dito sa GCash Help Center. Then click natin tong chat with Gigi. Ito. Then dito po sa chat with Gigi, type lang natin as message yung submit a ticket. Then send lang natin. Click lang po natin tong submit a ticket. Then dito po may form po tayo na need fill outan. Dito mga paps, ilalagay lang natin yung registered email natin kay GCash, yung registered full name, then select the country where you registered your GCash account, Philippines or saan mang country kayo nakapag-register ng GCash, then yung ating GCash mobile number. Then dito naman sa concern category, piliin lang natin dito yung account verification. Then select natin tong I have an existing application. Then click lang natin tong my account is still in we're verifying your account. Dito naman sa your account type, select lang natin dito yung regular account. Then dito sa ID submitted for verification, piliin lang natin kung ano yung ID na ginamit natin for the verification. So ito po yung mga list ng IDs na kinoconsider ni GCash. So piliin lang natin yung ID na ginamit natin. Dito naman sa date of last KYC attempt, piliin lang natin dito yung beyond 7 calendar days. Then were you advised to submit additional documents? Click lang natin yan. Then select natin tong no. Then, click lang natin tong box para ma-check. Yan po yung screenshot of transaction or error prompt. Dito naman sa please share what happened or add other information about your concern, pwede nating ilagay yung ganito. Hi GCash, I just want to get any update from you about my application for the verification of my account because it is beyond 7 working days from the day when I applied, and until now, it has not yet been verified. So, Doc, then please help me to fix it. Thank you. So, pwede nyong i-copy yan or pwede kayong gumawa ng sarili nyong message. Then after that, dito naman sa upload a photo or attachment that can help us assist you with your concern, dito naman natin i-add or i-drop yung screenshot nung error prompt, which is ito. After natin ma-upload yung file na yan, click lang natin tong submit. And after natin ma-submit, monitor lang po natin yung Gmail natin dahil dun po mag-response si GCash para i-update tayo about sa status ng ating concern. And para ma-assist po nila tayo kung ano pa yung kailangan natin gawin para ma-full verify na yung GCash account natin. So ganun lang po kadali mga paps, i-fix yung ganitong issue sa GCash. And before we end this tutorial, hihingi lang po ako ng suporta para i-subscribe yung channel ni Boy Malasuge Official TV. And hopefully, suportahan nyo din po siya mga paps. Nang sa gayon ay ma-monetize na po yung channel niya. And thank you so much. So hanggang dito lang po ang video na ito. Sana nakatulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.